Dear servant of God, magandang araw po sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenny, isang OFW na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Middle East. Ako po ay may 2 anak na iniwan ko sa aking nanay sa Pilipinas. Gabi-gabi po ay umiiyak ako sa sobrang lungkot at pangungulila. Para bang kulang ang bawat araw kapag hindi ko sila kausap online. Minsan po naiisip ko kung tama ba ang desisyon kong iwan sila para magtrabaho abroad. Pero dahil sa kahirapan at sa pangarap kong mabigyan sila ng mas magandang buhay, pinili ko na magtiis at magsakripisyo. Ang hirap-hirap po, servant of God. Tuwing matatapos ako sa trabaho, pag-uwi ko sa aking maliit na kwarto, hindi maiwasan na umiyak. Naiinggit ako minsan sa mga kaibigan kong dito may kasamang pamilya. Ako, cellphone lang ang kausap ko, minsan pa nga ay mahina ang signal kaya di ko rin nakakausap ang mga anak ko. Ang bunso ko, minsan umiiyak sa video call at humihiling na umuwi na ako. Doon po ako nadudurog ng husto. Kaya nais ko pong humingi ng payo. Ano po ang maaari kong gawin para mapagaan ang bigat sa dibdib ko at magpatuloy na lumaban sa kabila ng aking pangungulila? Lubos na gumagalang, Jenny. Sagot ni Servant of God. Dear Jenny, una sa lahat, maraming salamat sa iyong tapang at pagiging bukas loob na magbahagi ng iyong pinagdadaanan. Hindi madali ang pagiging OFW. Sa likod ng mga ngiti at litrato sa social media, andyan ang lungkot, pagod, at sakripisyo na hindi kayang masukat. Totoo nga, ikaw at ang lahat ng katulad mong OFW ay tinatawag na mga modern-day heroes. Jenny, hayaan mong ibahagi ko ang ilang payo na maaaring makatulong sa iyo. Una, yakapin ang layunin ng iyong sakripisyo. Kapag naiisip mong malayo ka sa anak mo, isipin mo rin kung bakit ka lumayo. Hindi ito para sa sarili mo lamang, kundi para mabigyan sila ng mas maayos na kinabukasan. Ang bawat luha mo ngayon ay may katumbas ng ngiti nila balang araw. Sabi sa Biblia, they that sow in tears shall reap in joy. Awit Kapitulo 126 versikulo 5. Tandaan mo, ang bawat sakripisyo mo ay may bunga. Pangalawa, manatili sa matibay na relasyon sa Diyos. Jenny, sa oras ng kalungkutan, doon mas lalong ramdam ng tao ang pangangailangan niya sa Panginoon. Sa tuwing umiiyak ka, gawin mong panalangin ang iyong mga luha. Sa halip na isipin mo na mag-isa ka sa kwarto, isipin mo na kasama mo si Jesus na nagbibigay ng lakas. Siya ang nagsabi, I will never leave thee, nor forsake thee. Hebreo Kapitulo 13 versikulo 5. Pangatlo, gumawa ng maliit na habit ng koneksyon sa pamilya. Kahit mahina ang signal, kahit sandali lang, gawin mong espesyal ang bawat tawag o mensahe. Pwede kang mag-record ng mga simpleng audio message bago ka matulog, para kahit hindi kayo real-time nag-uusap, mararamdaman pa rin nila ang iyong presensya. At huwag mong kalimutan ang quality over quantity, hindi sa dami ng oras, kundi sa laman ng iyong komunikasyon. Pang-apat, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Minsan, nakakalimutan ng mga OFW na alagaan din ang sarili nila. Magpahinga, kumain ng maayos, at magkaroon ng oras para sa sarili. Hindi selfish ito, dahil mas malakas at mas masaya ka, mas marami kang maibibigay sa iyong pamilya. Panglima, magtiwala sa plano ng Diyos. Jenny, kahit gaano kahirap, may magandang plano ang Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi aksidente na napunta ka dyan, at hindi rin permanente ang sitwasyon. Darating ang tamang panahon na makakasama mong muli ang iyong mga anak. Hanggat nananatili kang tapat sa Diyos sa panalangin, gagabayan ka niya at iingatan hanggang makauwi ka ng ligtas. 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Huling payo. Jenny, kung mabasa mo ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandyan ang Diyos, nandyan ang iyong pamilya na nagmamahal sa iyo, at nandito rin kaming mga kapatid sa pananampalataya na nananalangin para sa lahat ng katulad mong OFW. Ang lungkot na nararamdaman mo ngayon ay totoo, pero hindi ito mananatili magpakailanman.
Gamitin mo ang iyong kalungkutan bilang tulay para mas mapalapit sa Diyos at mas maunawaan ang tunay na halaga ng sakripisyo. Kaya Jenny, kapit lang. Strong in the Lord. Magpatuloy ka. Ang Diyos ang bahala sa iyo at sa iyong pamilya. Lubos na nagmamahal at nananalangin. Servant of God. Sa mga mahal naming taga-subaybay, kung mayroon kayong kwento, tanong, or ask ng advice, sumulat lang sa aming page, Dear Servant of God, at sa biyaya ng Diyos sisikapin po namin itong masagot ayon sa pangako at sa salita ng Diyos. Paki-share na rin kung may kaibigan kayo or kamag-anak na nasa abroad, baka makarelate at maka-encourage sa kanyang kalungkutan. Tandaan, ang salita ng Diyos ang gamot sa ating mga kalungkutan, problema, kawalan ng direksyon, peace of mind, liwanag, at lalo na sa ating kaligtasan, kaya napakahalaga nito sa isang tao. Maraming salamat po sa inyong suporta at oras, naway pagpalain kayo ng Diyos na dakila, sa pangalan ni Jesus, God bless.